Sa kagubatan ng gabi, ako'y nagmamaneho ng nag-iisa sa madilim na kalsada. Ang ilaw ng kotse ko lamang ang nagbibigay liwanag at ang katahimikan ng gabi ay nagbigay ng lamig sa aking balat. Hindi ko napansin kung paano nag-iba ang mundo sa paligid habang binabaybay ang walang katapusang kalsada. Bigla, may nakitang anino sa kalsada. Isang batang babae na tila nawawala. Sa takot, tinanggal ko ang paa sa gas at huminto. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Ngunit ang kanyang mukha, kahit mukhang normal, may kakaibang pagpapahayag ng lungkot. "Samahan mo ako," ang sabi niya ng mariin. Di ko alam kung bakit, ngunit sumunod ako. Habang binabaybay namin ang kalsada, unti-unti kong napagtanto na ang dilim ay lumalamon sa paligid. Lumitaw ang mga anino, mga multo na naglakad sa aming paligid. Natakot ako, ngunit ang bata ay nagpatuloy sa paglakad. Tinanong ko siya kung sino siya at ano ang kanyang hinahanap. Ngunit ang kanyang sagot ay misteryo, at sa kanyang mga mata ay makikita mo ang pagod na matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Nang bigla kaming huminto, napagtanto kong kami ay nasa harap ng lumang sementeryo. Pinababa ako ng bata at tinuro ang isang libingan. Sa liit ng libingan, isang punit na larawan niya ang makikita. Doon, nalaman ko ang kanyang kwento. Isang bata na naaksidente sa mismong lugar na ito. Bigla siyang nawala sa aking paningin at ang dilim ay umapaw ng masamang espiritu. Ang mga anino ay pumaligid sa akin, nagwawala ng galit at sakit. Sinubukan kong takasan, ngunit parang may naghihiganti na espiritu ang humaharang sa aking daan. Ang bata ay biglang nagbalik, ngunit hindi na ito isang inosenteng mukha. Ang kanyang mga mata ay puno na ng galit, at ang hangin ay napuno ng kaniyang malupit na hingal. Sa dilim narinig ko ang malakas na pag-iyak ng mga kaluluwa. Nang bigla akong magising, nasa kalsada pa rin ako, tila wala nang nangyari. Ngunit ang kakaibang init na nararamdaman ko ay nagdudulot ng takot. Iniisip ko kung totoo ba ang aking naranasan o isang bangungot lamang ito. Subalit sa dilim ng gabi, ramdam ko pa rin ang presensya ng masamang espiritu na nagpapahayag ng kanilang pangungulila.